Mga napag-usapan di umano sa pagdalaw kay dating Pangulong Duterte diyan sa ICC ay bawal nang ibahagi o bawal nang magsalita sila Vice President Sara Duterte. Ang tanong dito, bad news or good news? Ito, panoorin natin si Vice President Sara Duterte kung ano yung paliwanag niya kung bakit bawal na magsalita sila. Ito yung video. Opportunity para malaman kamusta na po si tatay on your visit today? Yes, oo. Ni-remind kami no, ng detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. No? So from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na, yeah, President Duterte is still alive. Yan lang po, hanggang dun lang po. Kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller? Ha? Ikaw? Si Charlie. Ay, ikaw! Ay, mayroon pa palang mas maliit. Nabasilan. So, but even as to his health, wala pong malita. We're not allowed to give updates. Okay. Anyway, but kayo, VP, will you be here during the hearing on the 23? Inaayos pa namin yung schedule namin, no? So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. But likely, merong relative na darating. Sigurado yon kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed ng detention Nagtatanong lang po yung mga taga-Japan, meron daw silang big gathering sa 2021 and they want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, no? Led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague. No? And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Well, on another note po, nagtuloy na yung pagdinig ng flood control program at sa Senado at nag-anunsyo na magpupuo daw ng independent finding committee sa flood control. Your thoughts? Well, sabi ko nga lagi, no, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, ng BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way.
So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Well, VP, you were once a mayor, and alam namin nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga small gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno. May plans po kayo to meet with Mayor Lenny Robredo while in Francia? Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Francia Festival. Okay. Any questions kayo? Wala. Okay, ma'am, do you have time for pictures? Yes. Please, go ahead. Dito sa sinasabi po ni Vice President Sara Duterte at sa mga nag-aabang sa update po kay Tatay Digong ay mukhang nalungkot kasi hindi nila alam kung ano yung update sa kaso ni Tatay Digong dyan sa ICC. Para sa akin, maganda po itong ginawa nila. Bakit? Napapansin nyo na itong nakaraan. Pag may bagong update, good news man, o lalo na pag good news, ay kukontra ka agad yung mga dilawan. Kukontra agad yung mga pink ina dyan. At lalo na si Auntie Claire. Magsasalita agad yan sila na mukhang, ewan ko lang, galing talaga nila gumawa ng twist sa balita. Ngayon, kasi malapit na po ang September 23 at inaabangan din po yung interim release. Malamang, nakikita ko po sa video at kay VP Sara Duterte, kay Pulong, at yung 4 na anak ni dating Pangulong Duterte dyan sa pagpunta nila sa ICC. Mukhang iba yung ngiti nila. Mukhang may good news na ayaw nilang ilabas muna. Kasi pag sabihin nilang, eto na, posible na itong mangyari. Nako, may mga kukontra kagad dyan, di ba? Kaya sa mga nag-aalala, para sa akin, okay lang yan. Nag-iingat lang ang mga yan. May matalino din naman itong si VP Sara, abogada din yan. O ayon po kay Lace Savannah, bakit bawal sabihin ang update? Yan na nga lang ang inaantay ng mga supporters ng ipinagbabawalan pa. May malalim na dahilan po yan. Pero abangan po natin, may biglang update. Malay nyo walang update ngayon kung anong balita kay Tatay Digong, tapos bigla may boom. Diba? Yun abangan natin. Sabi ni Carolina Glinoga, ang galing, husay po talaga ng Duterte people buong mundo na mamayagpag sa popularidad ni Tatay Digong. Kahit saan naman. Alam nyo, sa totoo lang, si Tatay Digong ay talagang suportado ng karamihang mga OFW. Kasi may iilan lang naman dyan ng mga OFW na hindi siguro na-appreciate yung ginawa ni Tatay Digong noon, o baka isa sa kamag-anak niya na alam nyo naman yung pamamaraan ni Tatay Digong, nalugi yung mga negosyante sa pulburon. Natakot yung mga, di ba? Lalo na yung mga magna, natakot sa kanya. Kaya may mga pamilya yung mga yon na naapektuhan din, di ba? Pero ang importante dito, karamihan ng mga OFW suportado si dating Pangulong Duterte, at yan ang patunay kung bakit nangunguna si VP Sara Duterte na gusto ng taong bayan na maging presidente sa 2028. Nako, paalala, malapit na yan mag 2027 na. Tapos hindi pa nila napa-impeach si VP Sara.
Nako, kabado na. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.